everyone, it's Melanie once again and welcome to my vlog. Today I am going to go back to Premier Laboratory just nearby. After my pap smear, I was advised to have the transvaginal ultrasound. Yun ang advice ng OB-GYN ko. So I hope na walang magiging problema kasi syempre every time na magpapalaboratory ako, I'm always having a kaba, worried kung maganda ba or hindi maganda ang results. So please help me pray na sana walang magiging problema, because when was the last time I had my trans V? That was 2022. So, it's been 3 years already na hindi ako nagpa-trans V and hindi ako nagpa-pap smear. Pero yung last result, 3 years ago, okay naman siya. Walang problema. But, today kasi medyo worried lang ako. Kaya ako nagpapa-pap smear ulit. Kasi nung I was in Cebu, something happened. Because it's been 6 years na hindi na ako menstruation, and then nung nasa Cebu ako, bigla akong nagka-mens. Super heavy flow talaga siya. That's menstruation last until 3 days. Parang naging normal siya. Pero on the next month, nung May, wala na naman, wala na ngayong June. So I don't know what is going on. Kaya para malaman natin ang ating mga katanungan, kailangan nating magpa-check. And ayun, dasal. Magdadasal tayo, sana walang magiging problema. Ayun, ikukwento ko pa rin sa inyo kung ano ang magiging result. Ayun, pero advice ko pala sa mga women's, sa mga babaeng 40 and above, magpapa-check up na tayo, magpapa-pap smear, dapat daw yearly, and then advice ko din kayo na magpa-mammogram kasi mas mabuti yung alam natin ang kalagayan ng ating katawan before it's too late, di ba? So, okay, it's already 12 o'clock in the afternoon, so pupunta na ako ngayon sa laboratory. Actually, my appointment is still at 1 p.m. Pero, kasi baka walang maparkingan. So, ayoko nung nagmamadali ako. Gusto ko yung relax ako. At saka before the OB-GYN will arrive, papakuha muna ako ng CBC. Para sa, yun ang request din ng aking OB-GYN. CBC and the trans V ultrasound. Ayan, aalis na tayo. Ayan. Medyo maaraw ngayon. Malapit lang naman sa amin yung laboratory. Kaya mas pabor sa akin. May mga punong pinutol dito. Ay, ano to? May mga punong tinanggal. Thank you so much sa inyo na nanonood dyan. Thank you. Hello! Eto, nandito na ako sa Premier Laboratory. At saka, eto yung aking request. Yun. Hintay ko lang aking tour na tawagin ako. Ito yung situation at this moment. Basta pag past 12, medyo konti na lang yung tao dito. At ito yung aking request. Papakita ko sa inyo kung ano yung aking gagawin for today. Ayan.
magpapa-CBC ako, tsaka magpa-Trans B. Ayan, ang aking binayaran. At may discount naman ako dito. Kaya, thankful ako sa government. Ayan, so far, wala pa yung tatawag sa akin. Ayan, may konting tao doon sa area kung saan nagbabayad. Ito kasing area na to, ito yung nasa likod. At eto na, nandito na ako ngayon sa OB-GYN, sa second floor. Hiniwalay nila yung OB-GYN kasi dito kasi yung mga buntis, yung mga may mga sakit sa mattress, ganun. So, hiniwalay nila. Nandito sa second floor. At saka, newly renovated yung area. So, maganda, malinis. Hi everyone! Andito na ako sa bahay. Hindi na kasi ako nakapag-video doon sa area ng OB-GYN kasi maraming tao. So, ang kinuhanan ko lang na area, yung area lang. Yun, super linis. Kasi nga, bago siyang renovate yung doon sa second floor ng Premier. So, ayun, bago ang kanilang clinic and super linis. Marami na din ang kanilang pasyente bago dumating yung doktora. Pero ako yung nauna doon kasi it's supposed to be 1 PM yung appointment. So, yung clinic niya is 1 PM and 12 pa lang, ando na ako. Ayoko kasi nang malate. Kaya, first come, first serve. So, ako yung nauna doon kasi maaga ako. So, ayun. Ang masasabi ko lang is, yung OB-GYN is mabait and kinakalm niya ako kasi natitense na nga ako kasi every time kasi na magpapa-Trans V ako, natitense ako. Kaya yun, sobrang bait nung doktora, kinakalma niya talaga ako. Ayun, so natapos kami ng maayos na walang pain. Ayun, so natapos kami ng 2 PM. Bago ako umuwi ng bahay, sinundo ko na lang si Sean sa school. Yun, dumaan din ako ng office para kumuha ng school calendar ni Sean. So, hinintay ko na si Sean para hindi na ako balik-balik. So, ayun, nandito na kami sa bahay. Medyo pagod, pero carry lang. Yan. So, yung result pala is maybe tomorrow. So, idudugtong ko na lang dito kung ano yung resulta. Siyempre, isi-share ko din sa inyo kung good and bad. Thank you nga pala sa mga nagsusupport sa akin kahit naman na hindi bongga ang aking video. Sige, see you on the next day. Hello everyone, it's Melanie and this is the day 2. At syempre, gusto ko din i-share sa inyo ang aking results sa aking Trans V. Actually guys, hindi naman papel, hindi nakapapel ang result dahil nandito sa aking email. Kaya sabi ko, hindi ko nalang ipiprint kasi nag-screenshot na lang ako para isend ko sa aking OB-GYN. So, wait lang. At ako'y magsusuot ng aking salamin kasi hindi ko na mababasa. Ayun. Pasensya naman sa dyan. Okay, nandito na ang aking result. Di ba nga nagpagawa ako ng CBC and Trans V, transvaginal ultrasound. So ang aking i-share muna sa inyo ang aking CBC. Tika. Ang aking CBC is okay naman and medyo meron lang akong nag-iisang mababa ang aking monocytes. Kasi supposed to be 0.02 normal siya. Pero yung result ko is 0.01. Meaning, mababa siya, mababa. Pero there's nothing to worry about. Yung mga ibang test,
yung platelet count, WBC, yung red blood cells, okay naman lahat, except this one. Kasi ang monocytes is connected sa aking immune system. And, you know naman na meron akong problem sa thyroid na ngayon ginagamot pa lang sa doktor ko. And then, so yung okay yung aking complete blood count. Okay? Next tayo. Dito sa aking gynecologist ultrasound report. Yun. Ito yung ginawa ng aking gynecologist sa Premier Laboratory transvaginal ultrasound. And, ito na. Ano sa tingin nyo? Meron bang problema? Meron bang connection doon sa aking menstruation na heavy flow nung last April 30? Okay pa kaya ako? Or may problema ba? So, ito na. Kita ba? O yun. So, hindi ko na lang babasahin sa inyo ang mga measurement kasi 'di ba maraming mga measurement dito. Ayan, actually 'yun yung measurement ng uterus, yung endometrium, ganon. Pero hindi ko na lang babasahin yan sa inyo, basta ang remarks na lang at saka yung impression, okay? So, here it is. Ito yung remarks. The uterus is anteverted with smooth contour and homogeneous ecotexture. The endometrium is thin with clear subendometrial halo. Both ovaries have sonographically compact size and sono architecture. There is no free fluid in the cul-de-sac. Cul/de-sac. May mga slash kasi. Kaya, ganyan pagbasa. Cul-de-sac. And then, the impression naman is the anteverted uterus with intact thin endometrium. Ang hirap pagbasa. Then, unremarkable bilateral compact ovaries. Okay. Ang explanation for this is, actually, nung binasa ko ito, I can sense naman na parang there is no problem at all. And then, syempre, para naman masigurado natin, di ba, mag-google tayo. Syempre, nag-google ako. And, syempre, nung ginugol ko, naniwala ako kay Google, di ba? So, ayun. I'm happy because there's no problem at all. Nung sinearch ko yun sa Google, ang sabi ng Google, in short na lang kasi para hindi na mahaba. In short, yung uterus ko is perfectly healthy. So, there's nothing to worry about. Yung tungkol doon sa heavy flow nung nangyari nung April 30, so wala siyang connection. So, maybe my mom is right na dahil yung age na yon, yung ngayon, baka yun na yung start ng aking menopausal. Kasi nung 2019, hindi pa siya yun yung menopausal stage ko kasi nag-stop ang aking menstruation noong 2019. It's because I am taking the tamoxifen, yung maintenance ng cancer. So, sabi ng doctor, possible na yun yung dahilan. Kaya sabi ng doctor, i-monitor yung aking uterus para wala tayong magiging problema. So, siguro, itong April lang, ito na yung sign na yun, mag-menopause na nga ang lola nyo. Hindi pa pala ako lola.
Mommy. Kaya magme-menopause na ang mommy. Kaya, kaya na-experience ko yung heavy flow na sobrang lakas na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Na basta lang, bumuhos lang talaga siya. Gusto lang niyang bumuhos. Akala mo nakunan ako. Ang daming blood here flowing on my legs. Nanginginig ako. Hindi ako happy. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong magiging feeling ko. So, ayun na. Ngayon, yung result pala, hindi ko na pinaprint. Kasi gusto na ng OB-GYN na ano ko lang daw, i-screenshot and then isi-send ko sa kanya sa Viber. So, ayun, nung nag-reply si Doc, alam ko naman na din. So, nag-reply sa akin, sabi niya, congratulations, there's nothing to worry about and just take care of yourself. Blah, blah, blah. Dapat yearly talaga papa-pap smear. Kasi para just in case na may, alam nyo na, kung may masakit na or may sakit na dumapo, ganun, maagapan. Yun. Kasi hindi naman natin alam kung meron tayong karamdaman or sickness na pwedeng dumapo. Kasi lalo na nag-menopause na ako. And take note pala ha, pag ikaw or yung isang tao na may problema sa uterus or yung magkakaroon ng cancer, hindi siya sumasakit hanggat hindi siya stage 4. Take note nyo yan. Kasi, pag nagkaroon ka ng uterus cancer, you can feel the pain. It is really worse already. So, ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Na wala na tayong chance. Yun ang kinakatakot ko. Kasi some women na yung nagkaroon ng breast cancer, may possibility din na magkakaroon din ng uterus cancer. Kaya, kailangan i-monitor. Kaya, ako, okay lang sa akin naka-monitor, basta ayoko na ng sakit. Ayun. So, ito lang advice ko sa inyo. 2 advices. Sa age nyo na, halimbawa, nasa 40s or 30s, pwede na kayong magpa-pap smear para, ma-monitor kung merong tumubong cyst or yung mga mass like that, kung merong bang magiging problema. Hindi naman masama na magiging aware tayo sa ating katawan. And also, when you are in age 40, advice ko din sa inyo, magpa-undergo kayo ng mammogram. Kasi yun yung stage na dapat i-monitor yung kung wala ba tayong nakakapa or ano. Pero mas maganda talaga magpa-mammogram. Mammography is hindi naman masyadong mahal, affordable naman. Kung gusto nyong yearly, pwede naman, or pwede nyong every 2 years. Pero ako kasi, yung mammogram, I do it every year. And then, yung mga breast ultrasound, every 6 months. Ginagawa ko yun. Mga x-ray. So, lahat yun, pati lower abdomen or yung KUB, yung kidney ultrasound, ginagawa ko din yun. Ano ba yan? Sige-sige na lang magpa-laboratory. Ang dami sigurong sakit nito, di ba? Sabi nila. Hindi naman sa, kailangan natin i-monitor ang aking, lalo na ako, kasi di ba, ayoko yung mga napagdaanan ko, babalik, or, kasi, nung 2017 kasi yung na-surgery ako, okay naman. Tapos, lahat naman ng gusto ng doctor na after surgery, chemotherapy, and this oral medicine, okay. So, ang ginagawa ko lang kasi ngayon is, nagpapamonitoring ako. Lahat ng x-ray, ultrasound, mammography, lahat yun. Dugo, pati sugar, okay, cholesterol, ganun. Lahat yun minomonitor. Mahirap kasi syempre pag kinukunan ka ng dugo, masakit. Basta lahat yun ginagawa ko para sa sarili ko. And I'm so thankful also sa aking husband na very supportive, di ba? Kaya thank you, Han, sa lahat ng understanding, lahat yung pag-intindi niya sa akin, lahat yun. Thank you.
Ayun, hindi ko na masyado pahabain. Sorry sa abala, okay? Thank you so much everyone, and sana mag-iingat tayo palagi. Hindi natin masabi kung ano ang magiging sakit natin, di ba? Pero mas mabuti yung magpa-check up, mag-ingat, at magdasal. Okay, thank you so much everyone, and thank you for watching. God bless everyone. Bye! Bye!